Hello mga manay! Welcome sa ating kusina. And for today's video, samahan niyo po ako dahil magluluto ako ngayon ng maha. Pero kakaibang maha tong matatry ninyo for today's video. Dahil yung nag-request nito, sabi niya gumawa daw ako ng recipe ng maha na hindi daw ako gagamit ng coconut milk, coconut cream o ayun ba, yung gata ng niyog, kumbaga. So gagamit tayo dito ng evaporated milk. Then para mas creamy dahil wala nga tayong gata, is mag-a-add tayo ng all-purpose cream. So, marami to, hindi ko to ubusin. Meron din tayong cornstarch. At para sa ating pampatamis, instead na condensed, white sugar yung ating gagamitin. Meron din tayong margarine o butter, pwede rin. Yung ating cream of corn. Isang lata to mga manay na malaki. Then, meron tayong shredded na yung coconut meat o buko. So, hindi ko alam kung si Mambay isang OFWs or baka may allergy sa gata, kaya ayaw niya ng may niyog na, ang tawag dito, yung mismong gata nga na fresh coconut. So, marami din naman nagre-request talaga nito. So, ganito yung ginawa ko para pwede niyong pagkakitaan at kakaibang timpla to. So, wag na natin patagalin. Mag-start na tayo. Bali, uunahin muna natin bago tayo magsalang ng ating paglulutuan dun sa kalan. So, yung cornstarch natin ay tutunawin muna natin sa tubig. So, hindi ko na siya tinunaw sa evaporated milk kasi nga maganda kahit paano may konting halo ng tubig para hindi naman po nakakaumay yung maha natin. So, tunawin muna natin to dahil dire-diretso yung ating pagluluto na gagawin. Itong maha mga manay, isa to sa madaling lutuin, pero yung iba nahihirapan daw talaga. Nahihirapan silang magluto nito, hindi rin lang makuha yung tama. Sa mga nagtatanong naman kung anong ginagamit ko na cornstarch, yung nabibili po sa palengke mga manay. Pwede kayong magtanong, wala siyang brand eh. Wala akong nakikitang brand. Basta sa mga bilihan ng harina, meron po doon per kilo. Nasa 65 pesos lang yata per kilo noon. Yun yung gamit ko. So, tunawin natin. Then, kapag natunaw na, ayan. Mabilis lang naman tong matunaw. Hindi katulad ng harina na may buo-buo. So, kapag ganito na, pwede na natin itong iset aside at diretso naman tayo dun sa ating paglulutuan. So, dito mga manay, isang technique din, kung kaya natin mag-provide ng mga ganitong lutuan na non-stick pan, mas mainam, lalo na kung pambenta, para maiwasan yung paninikit ng paghalo natin, lalo na kapag mga kakanin or gaya ng ganitong luto na maha. So, una nating ilagay or ibuhos yung ating evaporated milk. Susundan natin ng paglalagay ng puting asukal at ilagay na rin ang ating kinanaw or tinunaw na cornstarch sa tubig. Pag nailagay na natin ay haluin po para matunaw yung ating sugar. Sabay na rin natin i-add yung ating corn. Pwede kayong gumamit ng yung buo-buong mais or pwede rin yung mismong fresh na mais. Lagain ninyo kung wala kayong mabilan ng mga nakadilatang gaya nito. Then bubuksan ko na yung kalan. At haluin natin. So madali lang tong maluto mga manay. Ganito yung ginagamit ko, yung yung cream na corn kasi mas para sa akin mas lasang-lasa ko yung mais sa maha kaysa dun sa buo-buo. Yung buo-buo kasi pwedeng pang toppings or nasa inyo, depende naman yan sa gusto ninyo eh. Then, ilagay na rin natin yung ating kinayod na niyog. Ayan. Haluin lang natin dyan. So, kakaibang maha to mga manay. Ang inyong matitikman. Mas para sa akin, ang sarap niya. Kasi meron kang nangunguya na corn, then buko. Basta yung buko dapat sana ay yung tawag dito,
Yung wag naman po ang pang bukayo, kailangan yung pang buko salad. Or pwede kayong gumamit ng makapuno. Kung wala kayong buko, makapuno ang inyong ilagay. So kapag nailagay na natin lahat ng mga sangkap na kailangan natin, maliban dun sa all-purpose cream at yung ating butter, so wag na natin yan hahayaan na iiwanan. So continuous ang paghalo hanggang sa mapapansin nyo na ito ay parang pabigat siya ng pabigat. So meaning kapag gano'n na paunti-unting naluluto yung ating cornstarch. Corn flour and cornstarch mga manay ay iisa lamang kasi lagi kong nakikita at naririnig yung mga tanong na magkaiba ba yung cornstarch at corn flour? Iisa lamang po yun. So pwede kayong bumili sa palengke, sa mga supermarket na malapit sa inyong lugar, meron din by online. Then sa tamis, depende po yan sa inyo. Pwede kayong mag-add, pwede kayong magbawas, depende nga sa nais nyong timpla. Or kung ayaw nyo naman ng sugar, ang ilagay nyo ay condensed milk. So pwede kayo dito maglagay ng condensed milk na mga, siguro mga nasa 3/4 lang. Pero tatansyahin nyo pa rin ha. Kasi ayoko ng maha ng sobrang tamis. Kailangan yung sakto lang. At dito mga manay, habang hinahalo ng anak ko yung ating nilulutong maha, magre-ready na tayo ng ating paghuhulmahan. Or direkta, pwede nyo naman ilagay sa bilao. Pero pag gusto nyo ng asin bilog na bilog siya, makinis, pwede kayong gumamit ng round pan, gaya neto. Pahiranin nyo ng pinakalangis ng niyog. Or pwede rin naman kahit oil lang po ay pwedeng-pwede. Kahit normal na oil. So, ginagawa lang naman natin to para lang hindi dumikit yung maha natin. Kapag nabuo, ay madali po natin maibabaligtad o matatanggal dito sa ating molde. So, okay na. Then, set aside muna natin to. So, dito mga manay, yung ating maha, wala pang ilang minuto. Kita nyo, bumibigat na siya. At unti-unti nang para siyang namumuo-muo na. So, continuous lang po natin ang paghalo. At habang hinahalo natin yan, pwede na natin ilagay. Pagsasabayin ko na pong At habang hinahalo ko po ito, pwede na rin natin ilagay. So pagsasabayin ko na ilagay dito yung ating all-purpose cream at yung margarine. So yung all-purpose cream mga manay, chilled lang kasi kaya buo-buo yan. Nakalagay kasi sa chiller. So ilalagay nyo lang po yan sa huling parte kapag malapit nang maluto yung inyong maha. Yan po ay matutunaw na sa init. So, haluin lang po ng haluin ng maigi. Ang creamy, oh. So, ito ay para sa mga ayaw maglagay ng gata. Kung biglaan gusto nyo makaluto ng maha, yan. So, kaya naglalagay tayo ng all-purpose cream. Ayun yung pampakrimi natin dahil nga wala tayong gata na nilagay. Then, yung ating margarine o butter, pangpalinamnam din po yan at pampakintab sa ating maha. So, dito yung ating apoy, kapag ganito na, hininaan ko na po yan. Huwag pong lalakasan para maiwasan po yung pagkasunog ng inyong maha. So, tinutunaw ko lang po yung ating butter o margarine dahil ito po ay luto na. So, malalaman nyo naman kapag luto na yung inyong maha kapag siya po ay matingkad na or kumikintab na. So, pwede rin kayong, isang technique din, pwede kayong kumuha ng tubig. Kapag nabuo na po sa loob ng pinaglagyan nyo ng tubig, hindi na siya humahalo sa tubig, meaning ay luto na ang inyong maha. So, ganyan. Halo lang ng halo. So, kuha tayo ng tubig para meron kayong idea. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng konting maha. Ilagay natin dyan sa tubig. Yan. So, kung mapapansin nyo, yung ating maha ay buo na, no? So, kahit alug-alugin mo, hindi siya humahalo sa tubig. Kapag ganito na po, meaning, yung inyong maha ay
luto na. So, pwede nyo nang hanguin sa kalan. Kasi iba, hindi daw nabubuo. So, ganitong technique yung inyong gagawin para mabilis ninyong malaman kung luto na ba o hindi pa. So, ito po ay luto na at pwede na natin ilagay dun sa ating pan. So, dahan-dahan natin ilagay or ibuhos dahil mainit-init po talaga. Pero masasabi ko sa inyo mga manay, ang sarap nito. Ang creamy kahit walang gata. Malasa. Ang tanggalin ko. Basta sundan nyo lang po yung recipe na binigay ko. Magugustuhan nyo po yung timpla nito mga manay. So, kahit wala kang gata, pwede ka nang makagawa ng maha. Kasi minsan, di ba, yung gata, hirap talaga. Lalo na kapag tanghali ka gagawa, sarado yung palengke, wala kang mabilhan na gata. Pag gumamit ka naman kasi ng mga nasa in-can, Tetra Pak, hindi siya ganun ka-creamy. Hindi katulad ng fresh na gata. So, pinapantay ko lang ganyan. Then, ito po ay ating hahayaan hanggang sa lumamig bago natin yan i-unmold. At eto na mga manay, na-unmold ko na yung ating maha dun sa kanyang mismong pinaglagyan. At kita nyo naman, napakakinis nung kanyang ibabaw kasi ito yung nasa ilalim. So, ganito yung technique. Hindi ko na siya nilagay sa bilao kasi nga pang merienda lang yan dito sa bahay namin, pati ng mga manggagawa. So, para magandang tignan, presentable, lalo na kung pambenta. So, pwede kayo mag-add ng buko sa ibabaw. Tapos, pwede nyo pa ilagyan ng keso. Pero ako, buko lang. Ilalagay ko. Pwede rin kayo maglagay ng mais. Yung timpla nito ang creamy mga manay. Magugustuhan po talaga ng inyong pamilya. So, ibang version na naman to ng ating maha. Meron tayong ube. So, ngayon naman, meron naman tayong buko. Pwede rin kayo maglagay ng latik kung gusto ninyo. Pero dahil nga ayaw ng may gata, ito na lang. Buko naman. Para magandang tignan. Bali itong buko para maiwasan na mapanis or mangasim, gawin ninyo, steam nyo mga manay. Steam nyo lang. Mga 5 minutes. So, eto na ang ating new version. New version talaga. New recipe na mas pinasarap na hindi gumamit ng gata ang ating buko maha. So, syempre gusto kong tikman muna. Pero, yung kakain nito nandiyan na rin sa labas. Syempre, itry natin yan. Para naman talagang mapakita ko sa inyo kung gaano ka-creamy to. Excited na ako. Kasi kanina nung tinikman ko siya nang niluluto ko pa lang. Ang sarap na. Ang texture nito is creamy ha. Creamy talaga siya. Ayan. Wow. Hindi siya yung talagang as in nagbubuo ng as in parang buong buo. Kutsarain ko na. Ma-creamy talaga. Sarap. Tapos kaya siya nagdudurog ng ganito dahil nga mayroon tayong nilagay na buko. Tsaka hindi pa siya totally na malamig. Excited lang ako. Grabe, ang sarap. Lalo na kapag ito ay nilagay nyo sa chiller. Sabi ko sa inyo. Lalagay ko ito sa chiller para mag-firm talaga siya ng todo. Panalo. Parang ang sarap niyang ipalaman sa ano. Lumpia wrapper, ganun. Sarap. So, ayan mga manay. Muli ako inyong madiscarding nanay. Kain po tayo. Try nyo to. Pwede ilagay sa mga tub
O kaya, sa mga lanera, the best. Yung pagka-creamy nito. Panalong panalo.